Good morning, grade 6. Ngayon naman pag-aaralan natin ay tungkol sa integers. Ano nga ba ang integers? So, integers are all natural numbers. Ibig sabihin ng natural numbers, ito yung ginagamit natin sa pagka-count, counting numbers, negatives, opposites, additive inverse, and number 0 is also included. Ibig sabihin, 0 is also integers. Now, integer has no fraction or decimals. So, ibig sabihin, ang 1/2, ang 1/3 ay hindi integers. Ang 0 and 10 hundredths ay hindi rin integers. There are a set of whole numbers, their opposites, and 0. So, integers are often represented on a number line. Ito yung tinatawag nating number line. So, sa gitna, mayroon tayo dyang 0. So, examples of integers are 0, negative 1, 0, 1, 2, yan, and so on and so forth. Okay. Sa integers, meron tayong dalawang klase. Meron tayong positive and meron tayong negative. So, 0 mula dito hanggang dito sa positive 1 onwards, yan ay tinatawag na positive integers. Dito naman sa kabila, so 0 hanggang negative 1, 2, 3, negative 4, and so on, yan ay negative integers. Ang ating 0 ay may dalawang sign. Mayroon tayong, yan ay pwedeng maging positive at yan ay pwedeng maging negative. Ngayon, kung napapansin nyo dito sa ating number line na patayo, mayroon tayong positive 4 at mayroon tayong negative 4. Ang tanong, parehas ba sila ng value? Yan po ay magkaiba ng value. Kung papansinin nyo, napakalayo ng positive 4 sa layo ng negative 4. Ibig sabihin, ito ay magkalayong value. So dito, alin ang mas mataas? Ang positive 4 ba o ang negative 4? Siyempre, doon tayo sa positive 4. Sir, ano naman ang mas mataas? Negative 4 or negative 1? Kung papansinin natin ang number line, mas angat ang negative 1 kasi papunta siya ng positive. So, ang sagot ay mas malaki ang value ng negative 1 kaysa negative 4. Now, ano naman ang tinatawag na opposite integers? Yan. So, meron tayo ditong mga sample. So, positive 5. What is the opposite integers of positive 5? Meron tayong negative 5. How about positive 10? Negative 10. How about positive 26? Negative 26. How about negative 90? Positive 90. And how about 58 or negative 58? Yan ay positive 58. Ngayon naman ay additive inverse. Ano naman ang additive inverse? So dito magbe-base tayo sa number line. So sabi dito, the additive inverse of 2 is negative 2. Yan yung opposite niya. So paano magiging additive inverse to? Kasi ganito yan. Halimbawa, negative 9 plus 9 is equal to 0. Matatawag mo na additive inverse ito kapag ang sagot ay laging 0. Yan. So, 10 plus negative 10 is equal to 0. Bakit sila nagiging 0? Kasi ang 10, halimbawa, mayroon kang perang 10 piso at bumili ka ng candy na 10 piso. Wala kang sukle, tama? So, yan ay 0. So, negative, tapos ito yung pera mo. Ito naman, negative 12 plus 12 or positive 12. Ang sagot dyan ay 0. Next. So, tulad nga ng sabi ko kanina, integers are, two types of integers can be either positive or negative.
The only exception of these rules is the integer 0, which is neither positive or negative. So, ibig sabihin, pwede siya sa dalawa. Pwedeng maging positive or pwedeng maging negative ang ating 0. So, integers or positive integers. Ito ang mga positive integers natin. So, positive integers are written with or without a plus sign. So, ibig sabihin, meron tayong plus sign dito. So, positive 1, positive 2. Yan yung with sign or with plus sign. At meron naman tayong without sign na pwedeng hindi mo na isulat yung plus 1. So, ilalagay mo na lang dyan ay 1 at ito naman ay 2. Automatic yan na tatawagin positive 1 and positive 2. Yan. So, nasaan ang mga positive integers? Ang positive integers ay mula 0 hanggang dito, hanggang dulo niyan. Kahit 100 na yan, basta positive, walang sign na negative, ay wala tayong problema. Parte pa rin yan ng positive integers. How about the negative integers? Negative integers are written with a minus sign. Ibig sabihin, ito yung minus sign natin. Dito sa negative integers, hindi pwedeng mawala ang minus sign. Kasi yan, dyan mo malalaman na ang number or ang integer ay negative kapag mayroong minus sign. Yan. So, ito naman ang mga part ng negative integers. Mula 0 hanggang negative 1 hanggang sa dulo niyan. Kahit negative 100 pa yan. Basta may minus sign, yan ay negative integers. So, try natin to. Another example. So, meron tayo ditong name a positive or negative number to present each situation. 10 feet above the ground. So, meron daw 10 feet above. Ang word na above is pataas. Ibig sabihin, yan ay positive. So, ang sagot natin dyan is positive 10. Yan po ang sagot natin. Ito naman, withdraw 100,000 from the bank. Ibig sabihin ng withdraw, maglalabas ka ng 100,000. So, yun ay parang nabawasan. Nabawasan yung pera mo sa bank. So, meron tayong sagot na negative 100,000. Thank you!